Hi guys, ako po si Jackie, isang domestic helper o OFW na kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Isang topic na naman ang i-share ko sa inyo for today's video para makakuha kayo ng idea at makatulong ako. Ang topic na i-share ko sa inyo for today ay galing sa comment ni Kabayan User, shoutout sa'yo. Sasagutin ko yung tanong niya. Nag-comment kasi siya sa previous ko na video at ito yung tanong niya sa akin. Malaki ba ang bahay dyan sa Bahrain? So, ang na-experience ko, ang bahay ng amo ko dyan sa Bahrain is maliit lang. Nakatira lang kasi sila sa bahay ng parents ng amo kong lalaki. At 3 silang magkakapatid. Sa isang buong bahay na yon, hati-hati sila sa space. So, yung amo ko, nasa second floor. Kumbaga, isang flat lang yung bahay nila. So, maliit lang yung bahay ng amo ko. Sa Bahrain naman, kapag ang amo mo ay pa silang kasal, nasa magulang or maliit lang yung bahay nila kasi bago pa lang silang kasal. So, yun yung na-experience ko kapag bago pa lang kasal yung amo mo, maliit lang yung bahay niyan. Pero kapag yung amo mo is matanda na, medyo may kalakihan yung bahay. So, ito pa yung karagdagan sa tanong niya. May makakasama ba pag malaki ang bahay? Na di ba nakakatakot? So, depende na sa employer yun kung ilan kayo sa bahay nila. Kung ilan yung kasambahay niya sa bahay nila. Depende na sa employer. Kapag may kasama ka, maganda rin pero may disadvantage din pag may kasama. Kapag ikaw lang naman mag-isa, maganda rin siya pero may disadvantage din kapag ikaw lang mag-isa. So kapag may kasama ka kasi, minsan hindi mo makasundo yung kasama mo at minsan may makakasama ka pa na sip-sip sa amo or may makasama ka na hindi mo magustuhan yung ugali niya dahil tamad siya or palautos. Tanong mo rin kung nakakatakot ba. So sa Bahrain naman, maganda ang lugar na Bahrain. Maganda yung Bahrain kasi nga open country siya, maraming Pilipina at Pilipino dyan na nagtatrabaho, matatagal na sila dyan. Maliit lang yung Bahrain pero mas maganda siya. Maraming salamat sa comment mo at sana nakatulong ako sa iyo. Pa yung isang tanong pa niya, anong mas maganda, Saudi Riyadh o Bahrain? Pasensya na tanong ko lang, dyan punta ko first timer. So kung ako ang tatanungin mo, based sa aking experience, yung naging experience ko dyan sa Bahrain, although hindi ako nakatapos ng kontrata dyan sa Bahrain, pero kung yung tinatanong mo is yung lugar, kung i-compare natin, mas pipiliin ko yung lugar na Bahrain. Mas maganda dyan sa Bahrain. Kasi napakadaming Pilipino dyan. At saka kung nakatagpo ka ng mabait na amo, marami kang mapuntahan. Mabilhan ng pagkain na Pilipino, mabilhan ng pagkain ng mga Pilipino. May Filipino store dyan sa Bahrain. Mayroon ding mga Filipino food. Pwede mo ring ipa-deliver. So, mas maganda dyan sa Bahrain. So, kung ako ang papipiliin mo. Dahil sa naiging experience ko dyan sa Bahrain, nakakapunta ako kung saang lugar at marami akong nakikilala mga Pilipino dyan. Maraming nagtatrabaho ng mga Pilipino dyan. May nakikilala ako dyan sa mga mall, sa mga restaurant, sa mga hospital, sa mga souk. Maraming mga Pilipino ang nagtatrabaho dyan sa Bahrain. So, maganda yung lugar na Bahrain. So, kung ako ang tatanungin mo. So, based lang yan din sa aking experience at opinion. So, maraming salamat sa comment mo, kabayan. Sana nakatulong ako. So, proceed ako sa next na tanong. Tanong ni Jordan. Shout out sa'yo. So, ang comment niya, it's po na iwanan yung cash assistance sa pamilya niyo. So, tinatanong mo kung magkano yung iniwan ko na cash assistance sa family ko. So, ang nakuha kong financial assistance or cash assistance na binigay sa amin ng agency
is 15,000 pesos. So, yung 15,000 pesos na yun, binawasan ko yun ng mga inutang ko na pamasahe, at bumili ako ng isang sakong bigas. Grocery ako, bumili ako ng pangailangan ng mga anak ko, at bumili na rin ako ng mga gamit ko at the same time, like personal ko na gamit. Bumili na rin ako kasi nga hindi natin masisiguro dito kung pagdating natin hindi tayo bibilhan ng amo, hindi tayo bibigyan ng amo. So, bumili na rin ako ng mga sabon, shampoo. So, naggrocery na rin ako sa pansarili ko na pangangailangan. Kasi nga hindi pa tayo sasahod pagdating natin dito sa ibang bansa. So, kailangan may dala tayong personal na gamit natin sa ano lang siya. Kumbaga, pagka-shine lang natin good for 1 month lang siya. Kailangan magkasya yun. So, yun yung kailangan nating bilhin para if ever na hindi tayo bibigyan ng employer natin ng mga gamit natin, mayroong tayong magagamit habang nagtatrabaho tayo dito sa kanila. So, may mga amo kasi na hindi nila binibigyan yung kasambahay ng mga personal na gamit. So, hindi natin masisiguro. So, dapat may dala talaga tayo dito na personal na gamit. Tansyahin lang natin na good for 1 month mag-aabot yung bibilhin natin dyan sa Pilipinas. Para pag sahod natin, dito na lang tayo bumili din. Pero mas maganda kung dyan kayo bibili sa Pilipinas kasi mas mahal dito. Tulad ko, bumibili ako ng personal na gamit ko. Naubos yung 120. Sa bagay kasi bumili din ako ng medyas, tsinelas. So, naubos yung 120 real. So, mahigit 1,000 rin yun dyan sa Pilipinas. So, konti lang yung nabili ko sa 120. So, dapat, dyan na lang kayo sa Pilipinas bumili ng maraming napkin, toothpaste. Kung may extra kayo na pera, dyan na lang sa Pilipinas para pagdating dito, may magagamit kayo if ever hindi kayo bibigyan ng mga personal nyo na gamit like sabon, shampoo. So, dyan na lang kayo sa Pilipinas bumili. Huwag niyong damihan yung mga damit kasi hindi naman magagamit dito yan. Ang importante dito is toothbrush, toothpaste, sabon, shampoo, yung napkin, tsaka marami pang iba. Yun yung importante dito. Kasi tulad sa akin, hindi naman free yung personal na gamit ko. Hindi kagaya nung nagtrabaho ko dyan sa Bahrain na free lahat. Sagot ng amo ko lahat. Mula sabon, shampoo, binibilhan ako every month. Pagkabigay ng sahod ko, pagka-grocery ng amo ko, binibilhan din niya ako lahat. Ng medyas, yung mga damit, galing sa Shein. So, yun yung mga binibili ng amo ko dati dyan sa Bahrain. So, dito, iba na yung sitwasyon kasi hindi naman lahat ng amo is pare-pareho. So, dito ngayon, ako ang bumibili ng personal ko na gamit. Pero okay lang kasi gripping naman namin yun na hindi lahat talaga ng amo is nagbibigay ng mga personal na gamit sa kanilang kasambahay. So, dapat maging handa din tayo kapag magtatrabaho tayo dito sa ibang bansa. Kadepende talaga lahat sa amo. Salamat sa comment mo, kabayan. Sana nakatulong ako. Sana na-explain ko ng maayos at naintindihan mo. So, yun lang yung maisagot ko sa tanong mo. So, ang iniwan ko lang dun sa family ko is yung isang sakong bigas, tapos nag-grocery ako, yun lang yun. Hindi ko na na-compute kung magkano ang halaga nun lahat-lahat kasi nagmamadali ako that time. So, ang maisagot ko lang is nabilhan ko sila ng isang sakong bigas, tsaka nag-grocery ako para sa kanila. Nakapag-grocery din ako para sa personal na gamit ko din. So, maraming salamat sa comment mo, kabayan. So, next, proceed ako sa tanong ni Jonalyn. Shout out sa iyo. About naman to sa PGH. So, marami talagang nagtatanong about sa PGH. Marami ang gustong mag-loan. Marami ang nagtanong kung ilang percent ang tubo nila. Kagaya nito sa tanong ni Jonalyn, ilang percent ang tubo nila. So, ang na-experience ko, kabayan, sa loan ko na 30,000 pesos, ang na-receive namin is 19,000 pesos. Naging 39,000 pesos siya, mahigit. So, yun yung na-experience ko.
So, ang na-receive namin sa 30,000 na in-approve sa amin is 19,000 pesos. Ibigay yun sa co-maker ko cash. So, kung bakit naging 19,000 pesos ang na-receive namin, may ibinawas po ang PGH. Hindi po buo ang natanggap namin na 30,000 pesos na loan approved ng PGH. 19,000 pesos na lang po ang natanggap namin. Dahil ibinawas nila doon yung service fee ng bangko at may naiwan pa kaming pera doon sa bangko na 2,500. Maintaining balance yun. Kasi nga kailangan naming maglagay ng 2,500 sa bangko dahil doon din kami magbabayad. So, yung 2,500, makukuha naman natin yun kapag hindi na tayo maglo-loan sa PGH. For example, tapos na tayo makapagbayad. For example, guys, sa akin, 6 months yung sinabi ko doon sa PGH na babayaran ko siya within 6 months. Ipipaid ko siya within 6 months. So, after 6 months, kapag ayoko nang mag-loan sa PGH, ibibigay nila yung 2,500. Yun nga lang, kailangan naming pumunta dun sa Taguig All Bank Branch. So, sa Taguig siya. Hindi siya doon sa Pedro Hill makukuha. Doon makukuha yung 2,500 namin sa Taguig. So, yun yung policy ng PGH. So, maintaining balance yun sa bangko. Tapos, service fee nila, 500. Meron pa silang binawa sa amin na 300 plus para sa check booklet at marami pa. So, panoorin nyo na lang yung previous ko na video kung gusto nyo malaman kung ano pa yung mga kinaltas ng PGH. At kung magkano ang tubo nila, so ang 30,000 na in-approve nila na loan sa amin, magiging 39,000 siya. Mahigit. So, ikaw na lang yung mag-compute kabayan dahil mahina ako sa math. So, ikaw na lang yung mag-compute kung ilang percent yung tubo nila. So, nasa mahigit 1% lang. So, I am not sure. Paki-correct me kung wrong ako. Mag-comment ka na lang sa baba kung magkano talaga yung tubo, kung sino yung may alam kung magkano yung tubo ng PGH. So, yun yung experience ko. Naging 39,000 yung loan namin. Babayaran ko kasi siya within 6 months. Kung babayaran mo siya within 6 months, mas maliit yung tubo. Pero kung babayaran mo siya within 1 year or more than 1 year, mas malaki yung tubo nila. So, yun yung naging experience ko. So, isa-search ko din kung magkano talaga yung exactly na tubo ng PGH para maibigay ko sa iyo yung tamang answer ng tanong mo para ma-satisfied ka. So, isi-search ko din kung magkano talaga yung tubo ng PGH tapos ilalagay ko na lang sa screen para makita mo kung magkano yung tubo nila. Sasabi ko lang is medyo may kalakihan din yung tubo nila. Pero no choice na kasi ako noon dahil kailangan ko ng pera. Alam naman natin na kapag mag-a-apply tayo, kailangan natin ng pamasahe, ng budget sa pagkain. Madami tayong kailangan na pagagastusan natin kapag nag-a-apply pa lang tayo. So, pabalik-balik kasi tayo sa agency. So, kailangan natin ng financial talaga. Kailangan natin ng allowance dahil hindi naman sagot ng agency ko yung pamasahe. Hindi nila sagot yung pagkain ko. So, kapag nag-aplikante pa lang talaga tayo, kailangan natin ng allowance. So, yun. Nakautang ako, nakapag-loan ako sa PGH. So, kung ano-ano yung mga requirements na ipinasa ko, pakipuntahan na lang yung aking channel at marami ako na-upload na video kung ano-ano yung mga requirements. Basta ang una-una na ginawa ko, nag-inquire ako sa kanila. Tapos nagpasa ako ng mga requirements, sinadmit ko. In-assist naman ako ng staff ng PGH. Mababait naman yung mga staff ng PGH. I-assist kanila kung ano yung kulang mo, kung ano yung mga requirements na dapat mo ipasa. Ang unang-una ko lang pinakita is yung kontrata ko. Nagdala lang ako doon ng photocopy ng aking kontrata, mga 12 pieces yun. Lahat kasi kailangan nilang makita. Ayaw nilang tumanggap ng mga 3 pieces lang, 4 pieces. Ayaw nilang tumanggap ng ganun. Kailangan 12 pieces ang kailangan nating ipakita, ipasa. Tapos yung mga original na mga requirements natin, kailangan din nilang makita kapag na-release na yung ating loan. So, kapag
na-release na yung loan natin, dadalhin din natin yung original na papilis natin. Like marriage contract, kung married ka, kailangan mo rin ipakita yung original. At hindi lang yung requirements natin bilang isang OFW, pati rin yung requirements ng commaker. Meron din kasing mga requirements yung commaker. So marami-rami rin ang mga requirements na ipinasa ko, like valid ID, yung ID picture, 2x2 yun, pinasa ko sa kanila. Tapos ang original na ipinasa ko doon is yung electric bill. So kailangan kasi nilang makita yung original, dalawang latest original na electric bill, yung kailangan nilang makita. So ipinasa ko din doon, 2 months yun, yung pinasa ko doon sa kanila. So marami ring requirements ang kailangan nila. Basta mag-inquire lang kayo, tapos ipasa nyo lahat, i-comply nyo lahat ng mga requirements, at i-assist naman kayo ng staff ng PGH, tapos sila rin yung magde-decide kung magkano yung malulon nyo, depende yon sa inyong kontrata, kung magkano yung sahod nyo sa kontrata. So sila din yung magde-decide. Titingnan kasi nila yung kontrata, babasahin nila. Kung magkano yung nakalagay na sahod mo doon din sila magbabase. Tatawag nila sa manager nila kung approve ba na ganyan yung malulon mo. Nasa kanila na yon, sila yung magde-decide. So, yun ang step by step. Unang-una mo nang gawin, mag-inquire ka muna doon, tapos magpasa ka ng requirements. So, puntahan nyo na lang din yung aking channel para makita nyo yung step by step na loan procedure ng PGH. May na-upload ako noon na video kung ano-ano yung mga dapat natin gawin kapag maglo-loan tayo sa PGH. At yung mga requirements, i-check pa nila yon, tapos isi-CI ka nila, interviewin ka nila, papipirmahin ka nila, maraming beses ka nilang papipirmahin, tapos marami pa silang itatanong sa'yo, magagawa ka pa ng sketch ng bahay mo, tapos tatawagan ka pa ng ilang beses, hindi lang isang tatawag sa'yo, marami, kumbaga isi-CI ka nila. After nun, kapag okay na yung mga requirements mo lahat, so, sila na yung bibigay sa'yo ng date kung kailan ka pupunta sa opisina para sa loan release. So, sa akin, sa experience ko, October ko open process yung mga papilis ko lahat-lahat bago ako nag-flight, at na-release yung loan namin, yung loan ko noong December. So, ganun siya katagal kasi nga, nung October, maraming holiday yung PGH. So, wala silang pasok, close sila, so hindi nila na-process agad-agad yung aking mga requirements or aking mga papilis. So, na-approve siya nung December, nandito na ako sa ibang bansa. So, nung in-approve yung loan ko, tinanong muna ako ng staff ng PGH, nag-message sa akin sa Messenger, kung okay lang ba sa'yo yung date na ibinigay nila sa amin na yun yung araw ng release ng loan namin. Sabi ko naman sa kanila, okay lang yun. Tapos, isinan ko din sa kanila yung visa ko, yung plane ticket ko, yung boarding pass ko, isinan ko din sa kanila. Kasi kailangan din nilang makita yun. Patunayan na nagtatrabaho ka na dito sa ibang bansa. So, yun yung na-experience ko sa aking paglulong sa PGH. So, kabayan, basta ang na-approve sa amin is 30,000 pesos. Babayaran ko siya within 6 months. Ang total lahat ng utang ko sa PGH is 39,000 pesos. So, may mga deduction yon. Huwag tayong umasa na 30,000 pesos talaga yung ma-receive natin kapag nag-loan tayo sa kanila, kapag na-approve yung loan natin na 30,000 pesos. Kasi may ibabawas pa sila. So, ang 30,000 pesos, naging 19,000 pesos na lang. Tapos, yun, kaya nang nasabi ko kanina, paulit-ulit na ako, 39,000 pesos yung babayaran ko sa PGH. So, yun lang kabayan. Maraming salamat sa inyong mga tanong, sa inyong pag-comment, sa inyong panonood, sa inyong suporta. Maraming salamat. Sana nakatulong ako at nasagot ko ng maayos, na-explain ko ng maayos, naintindihan nyo
yung mga answer ko sa tanong nyo. So marami pa yung nag-comment sa previous ko na video, kaya lang na-delete ko yata yung mga tanong, hindi ko na naisulat. So itong tanong na bago, naisulat ko siya. So yun yung answer ko sa mga tanong. So ito pa pala yung tanong. Shout out kay Artist Club. Hi ma'am, tanong ko lang po kung magkano po ang babayaran kapag nagba-back out sa agency. So, hi sa'yo kabayan, shout out sa'yo. So, ako po ay hindi ma'am. Parehas lang tayo kung aplikante ka. Ako din ay isang domestic helper. So, tawagin mo na lang akong Jackie. So, sa mga kababayan ko na nanonood, hindi po ako ma'am. So, ako po ay isang domestic helper. So, tawagin nyo na lang po akong Jackie para hindi naman po nakakahiya. Parang nakakahiya, parang masyadong social yung ma'am. So, hindi ko po accept yun. So, Jackie na lang for short. So, tanong mo kung magkano ang babayaran kapag nag-back out ka sa agency. So, passport lang daw yung nagastos sa kanya. At kakarating lang daw ng visa. Pwede ba pwede po ba akong ipa-NBI kapag hindi po nakapagbayad? So, wala namang nakukulong sa utang kabayan. Nadadaan lang yan sa usapan, sa maayos na usapan. Makiusap ka lang sa agency mo na kung gusto mo na magba-back out ka, gusto mo nang mag-back out, hindi ka naman nila pipilitin na mag-abroad talaga or sa kanila talaga mag-apply or mag-process na inyong mga papilis. Kasi may karapatan ka din. Kaya lang, gumastos na yung agency sa'yo, kailangan mong bayaran. So, kung magkano yung halaga ng passport, siguro nasa 2,000 plus mahigit kung rush ka. Pero kung hindi naman rush yung kinuha mo, siguro nasa mahigit 1,000 lang yun. So, daanan mo na lang sa maayos na pakiusapan mo yung agency mo na gusto mo nang mag-back out. Ayaw mo nang ipagpatuloy yung pag-process ng pilis mo sa kanila. So, kung magba-back out ka talaga, pakiusapan mo yung agency at tanungin mo sila kung magkano yung utang mo sa kanila. So, hindi ka naman nila pipilitin. At hindi rin sila NBI sa'yo basta-basta kasi yun lang naman yung utang mo sa kanila. Hindi naman umabot ng 1,000,000. So, marami nga dyan umabot ng milyon na yung utang, hindi nga din nakulong, hindi nga din na NBI agad-agad kasi nga may proseso pa yun. So, daanin mo na lang sa pakiusap yung agency. So, yun lang yung ma-advise ko sa kabayan. Sana nakatulong ako. Kami kasing mga ganitong sitwasyon kapag yung isang aplikante ay ayaw niya sa isang agency, magbaback out talaga yan. Pero, kung gumastos na yung agency, nagagawa naman ng paraan. So, pakiusapan mo na lang, tanungin mo kung magkano yung babayaran mo, at maghanap ka na ng pambayad mo. So, kung gusto mong lumipat sa ibang agency, kausapin nyo sila na usin ka nila sa agency na yon. So, ganun yung mga ginagawa ng ibang aplikante. Halimbawa, ayaw na nila sa agency na yan, gahanap sila ng ibang agency na tutubo sa kanila. So, nababayaran nila yung utang. So, maliit lang naman na halaga yan kasi hindi ka pa naman nakapag-medical. So, kung yung visa, hindi ko lang sure kasi ang visa at kontrata parang sabay yata yan eh. Hindi ko lang sure kabayan, nakalimutan ko na yung proseso about sa visa. Pero pakiusapan mo na lang kung ayaw mo na talaga sa agency na yan, gusto mo nang mag-back out, pakiusapan mo na lang, kausapin mo nang maayos yung staff ng agency or kung sino man yung nag-handle sa'yo na staff ng agency, kausapin mo na lang kung ano bang dapat mong gawin, magkano yung kailangan mong ibayad sa kanila. So, kausapin mo yung staff ng agency kasi sila yung magsasabi kung magkano yung babayaran mo. Kukumputin kasi nila lahat yung ginastos nila. Pero hindi pa malaki yung babayaran mo sa kanila kasi nga hindi ka pa nakapag-medical. So, hindi ko lang alam kung ang visa, may bayad ba yun. So, sila na yung makapagsabi niyan, yung agency na. So, thank you sa comment mo kabayan. Sana nakatulong ako. So, yun lang yung mga nakalista na comment dito. Sinusulat ko kasi siya sa maliit na papel na to para hindi ko siya makalimutan at hindi ko mabura.
So, kasi nagde-delete kasi ako sa gallery ko. Kasi minsan, tinitingnan ng amo ko yung cellphone. Kasi minsan may ano sila, tulad nung bumili ako ng SIM card, sila yung naghawak sa cellphone ko, sila yung naglagay sa SIM card ko. So, kasi hindi basta-basta dito makakabili ng SIM card. After kong ma-medical, lumabas yung result. So, okay naman yung result ko. At yun, binilhan na nila ako ng SIM card. Sila yung bumili, pero pangalan ko yun. So, dito sa Middle East, hindi ka basta-basta makakabili ng SIM card. So, yun yung naging experience ko. Kaya minsan, nagdi-delete ako ng mga photo sa gallery ko. So, yun lang kabayan yung sagot ko sa tanong mo. Huwag kang matakot. Basta kausapin mo lang yung agency mo kung magkano yung kailangan mong bayaran. So, yun yung babayaran mo sa kanila. So, huwag kang matakot na ma-NBI ka or makulong ka or kung hindi ka makapagbayad, ma-NBI ka. No, huwag kang matakot kabayan. Ang gagawin mo lang, makiusap sa staff ng agency. So, maraming salamat sa comment nyo. Sana nakatulong ako. Thank you for watching and God bless.